hindi kayo humihingi ng kahit ano sa Diyos. Yung nanalangin kayo ng gabi o umaga, nang sinabi nyo lang ay puro pagpapasalamat sa Diyos. Nasubukan nyo na po ito? Okay daw? Yes daw. So, ano po yung pakiramdam na wala kang hiningi, wala kang sinabi mo Lord, Ama, salamat. Salamat sa iyong mabutihan, simula po hanggang ngayon. Salamat, may pagpapala. Ay, hindi karapat dapat yung pagpapala sa amin. Pero salamat, dahil nandiyan yung protection, yung magaling, yung kalakasan, yung katagumpayan ng bawat isa. Nasubukan mo po yun? Yes, alam niyo po, hindi ko sinasabing everyday na nagagawa ko magpasalamat sa Diyos. Pero talagang may situin na nananalangin ako na magpasalamat lang sa Diyos na hindi hingi ng hingi. Dahil everyday yun, hinising mo pa lang, hindi mo naman hiningi sa Diyos na magising ka. Pero hinising mo pa rin ang Diyos ng maayos at malakas ang katawan. Amen po ba? Amen. So, sabi ni Boko simula ng Friday kahapon at hanggang ngayon, ay patuloy ito sa pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos. Amen. So, simula nyo sa Psalm 113, 118, hanggang ngayon po sa aking devotion, dito sa 105, dito ng sa Sampo. So, dito sa Psalm 105, ay ang dahil na po. Ang Psalm 105 ay isang awit na ginawa ni Haring David tungkol sa pagpupuri sa lahat ng kaputihang ginawa ng Diyos sa mga Israelita. Simula sa kasunduan kay Abraham hanggang sa pagbalis ng mga Israelita sa Egypt. Ang pangunahing message ito ay pasalamatan ng Diyos at alalahanin lahat ng kaputihan ng Diyos na ginawa sa kanilang lahat. Hindi lang basta pasalamatan kundi ikwento ang mga ginawa ng Diyos sa lahat ng tao. Nakapokus ang Psalm 105 sa mga pagpapala at yung pagliligtas ng Diyos sa kanila kay Joseph, sa plague, sa Egypt, at yung paglalakbay nila papuntang lupang pangako. Diyan po nakapokus yun. Paulit-ulit din binanggit ng Diyos yung tinupad niya ang kanyang mga pangako kay Abraham, kay Jacob, Isaac po. Pinakita dito yung patuloy na pagpapala at pag-iingat ng Diyos sa kanilang lahat. Mapapasa po natin talaga natin na makikita natin yung sobrang pagpapasalamat ni David sa kabutihan, sa pagpapala, sa pag-iingat, sa pagtatanggol ng Diyos sa kanya, even sa mga Israelita. Panawagan ito sa mga Israelita na kumilos at purihin nila ang pangalan ng Diyos at ikalat sa lahat ng tao ang mabuting ginawa niya. Doon nga po sa nabanggit ko kanina, yung sabdi sa Egypt, yung pagpapala, pagkain inumin, sa paglalakbay nila doon sa ilang. At ikwento din dito kung paano ginawang mas malakas ng Diyos ang mga Israelita kaysa sa kanilang mga kalaban. Dahil na sa mahirap na sitwasyon kagaya ng buhay ni Joseph na ibinenta ng kanyang mga kapatid na pagpintangan at nakulong pa. Pero kumilos pa rin ng Diyos, pinakita pa rin niya siya ang may hawak ng lahat at ang plano pa rin ng Diyos ang natutupad, hindi yung plano natin. Dahil ang plano ng Diyos ay mas maganda kesa sa plano natin lahat. Kaya po, dito sa aking devotion, dito sa Psalm 105, verse 1 to 5, ay binigyan po ito ng title na pasalamatan ng Diyos ngayon at magpapailan. Para pakanto natin sila. Amen. So, dito po sa Psalm 105, verse 1 to 5, sabay-sabay po natin basahin. Dapat na si Yahweh, ating Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin ang lugar ng awit, ating papurihan ang kahangahan ng mga ginawa niya. Dapat na isa-isay. Tayo ay magalak yamang, lahat tayo ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan banal, napakatabi
dahilan lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh, dapat na magsaya. Verse 4, siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalaki sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangahan niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Salamat sa salita ng ating Diyos. At may point po ito sa simula sa verse 1 to 3 na binasa ko kanina. Point number 1 po nito, ipahayag ang kabutihan ng Diyos at magalak. Hindi lang dapat kasi maganda, tama naman yung lagi pinasasalamatan natin ng Diyos. Pero dapat sinasabi at pinikwento din natin o ako ang kabutihan ginawa ng Diyos sa ating buhay. Sa mga pagkakita na ng pag-share ng kanyang ginawa, yung mga testimony natin, di ba, pag tayo nagkakayo, sinasabi natin natin everyday may ginagawang kabutihan ang Diyos sa atin. Tayo paminsan, matigas sa ulo natin. Tayo paminsan, umaayaw tayo sa gawain para kay Lord, pero namin pa rin na tinatawag tayo, tinutulungan tayo, hinihinganan tayo, pinagkakanggol pa rin tayo ng Diyos dahil ang Diyos ay nagmamahal sa ating lahat. Yung pag-share, yung testimony nga na ginagawa natin, yung binigay ng Diyos sa atin, everyday, meron tayong magpapala, walang magsasabi sa atin na wala naman akong natanggap. Imposible na wala tayong natatanggap. Everyday, kahit pa, madalas na sinasabi ng tao, parang kulang, parang wala ako ngayon, pero meron pa rin dito. May pagkain pa rin, may binibigay pa rin ng Diyos sa ating lahat. Kung paano sinagot ng Diyos ang ating mga panalangin, ang utos niya kasi sa ating lahat ay active. Tayo palagi na sabihin, ikwento ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Kasi ang resulta ng palaging pagpupuri, paghahayag at kabutihan ng Diyos ay yung puso natin nagaganap palagi, everyday, at magiging masaya tayo. Amen po? Amen. Dahil ang pagpapala talaga ng Diyos, sabi ko nga kanina lagi na yan, hindi naman talaga nawawala. Hindi tayo, sa totoo lang, hindi mo tayo natukulang. Kahit pa sinasabi natin na, ay, parang wala naman ang pera, pero meron pa rin tayong pera. Nakakabili pa rin tayo dahil sa tulong ng Diyos. May pagkain pa rin, kaya tayo yung sabi na, ay, eto lang. Diba? Minsan, nagre-reklamo ka tayo, pero may pagkain pa rin tayo yung gala. Nahilig tayo yung sabi na, eto lang naman. Para ito lang. Hindi mo lang tayo ng konti. O, diba? Minsan nagkakaroon ka tayo, hindi natin sabihin na Lord, salamat. Kasi kahit ito, binigyan mo pa rin ako ng pagkain. Yan po yung kakulangan ng bawat tao. Minsan, pagod tayo, hindi na muna ako atin. Pagod na ako. Anong gagawin mo magpapahinga? Pero silipin mo, nagse-cellphone, nagpe-Facebook, nanonood ng Netflix. Yun ba yung pagod? Tapos hindi aatin. Di ba po, pero yung kabutihan pa rin ng Diyos, nandun pa rin, may kalakasan pa rin, may tulungan pa rin tayo. Kahit nga na minsan tayo ay matigas ang ulo. Pero pag nanalangin ka, naniniwala ka kayo na every time na tayo nanalangin, sinasagot ni Lord. Di ba? Sinasagot, di ba? No, sinasagot pa rin. Kahit na natutulog ka, alam mo bang nakatigis si Lord, ginagabayan ka. Amen po ba? Amen. Ganun kasi magmahal ang ating Diyos. Kaya dapat natin papurihan ang ating Diyos. At dito naman po sa point number 2, ito po yung hanapin at alalahanin ang Diyos. Sabi sa 4 and 5, siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalaki sa kanyang harapan. Ating bulitain ang kahangahangan niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon ang kanyang ginawang himala. Palagi natin hanapin at isama ang Diyos araw-araw sa ating pamumuhay. Hindi natin palagi ang kalakasan na mumula sa Diyos. Hindi lang minsan tayo hihinig, dapat everyday. Yung kalakasan, lalo-lalo yung karunungan ako. Kasi madalas ako, personally, sinasabi ko po kahit noon pa, hanggang ngayon, yung mga pasya, yung mga plano sa buhay, talagang akala na natin sa umpisa okay. Pero hanggang ngayon, naisip natin na, ay mali pala, dapat pala,
inuna mong tumawag sa Diyos. Dapat pala nakinig ako kayo. Dapat pala yung binasa ko, yung talagay sa inyo. Pero minsan pa rin, na kahit nakakapagpasalatay, kahit nakakapakinig pa rin tayo ng Word of God, nakakapakinig tayo, nagsisimba tayo na napapakinggan namin yung teaching. Hindi naman po lahat talaga. Aminin man namin na hindi namin ito lahat nasusunod. Di ba po? Pag-uwi pa lang natin, wala tayo iniisip natin samantarang kami yung pastor, no? Hinanay natin, wala kayo din, humihilang kayo dito, kumabaya dito. Pero pag-uwi natin, ano bang gagawin ko? Ano bang, saan ba ako pupunta? Di ba? So, doon pa lang nawala na yung salita ng Diyos na narinig natin. Nawala na agad yung tiwala na hinihingi ng Diyos sa bawat isa. Di ba po? Kaya dito, kaya tinuturuan tayo. Purihin, pasalamatan ng Diyos. Dahil nandiyan ng Diyos, hindi siya nawawala. Tayo po yung minsan yung tumatalikod at nagiging matigas na ulo daw. Tama po. So, kung pakiramdam natin parang pauna tayo, hirap na, ito yung tayo para hanapin na tumawag tayo sa Diyos. Hindi dapat ako o tayo ay sumusuko dahil always and forever na nandyan ang Diyos para sa iyo at para sa amin, sa ating lahat mga kapatid. Alalahanin natin palagi ang magagandang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Alalahanin kung paano tayo nilulungan at pinagtagumpay ng Diyos noon hanggang ngayon. Kasi kung aalalahanin natin ang mabuting ginawa ng Diyos sa ating kami yung mga trial na pinagdaanan natin tapos sa tulong ng Diyos, naging maayos at tagumpay tayo. Yan ang magiging kalakasan ng bawat isa. Yung katagumpay na binibigay ng Diyos. Yan yung gasolina para tuluyan tayong umanda at lumakad tumakbo para patuloy na hanapin ang Diyos sa ating mga buhay. Yan yung application po na ito para sa akin, no? Magpapatuloy akong i-share yung mga natutunan ko sa salita ng Diyos. Magpapatuloy akong i-share ang mga napapakinggan ko sa ating pastoral na natin na sa mga preaching ko napapakinggan natin kagaya sa Bishop Nene, Pastora Ruby, Bishop Oriel, sa lahat, no? Patuloy akong magbabasa, mag-aaral at makikinig ng salita ng Diyos. Hindi ko lang dapat ito binabasa at pinakikinggan. Dapat ito itong isa buhay ng bawat isa. Palagi akong mananalangin para yung connection ko sa Diyos hindi mapuputol kahit kailan. Aalalahanin ko palagi ang pamutihan ng Diyos na kahit minsan hindi tayo dapat sa pagpapala, pero nandyan pa rin yung pagpapala ng Diyos para sa atin. Pero patuloy pa rin niya tayo na pinagpapala, kaya patuloy kong pupurihin at dapat purihin natin ang Diyos at pasalamatan sa lahat ng oras at pagkakataon. At challenge po sa ating lahat, sa akin, unang-una. Huwag tayo ito sa pag-alala sa mga mabuting ginawa ng Diyos sa ating lahat. Lagi natin yung isipin, araw-araw, kahit may mga pagsubok na hindi natin maintindihan kung bakit nangyayari sa ating tandaan natin. Kung meron tayong nararanasan o pagsubok sa ating buhay, yan ang ibig sabihin na umiilis pa rin ang Diyos sa ating mga buhay. Ibig sabihin, inaalalayan, tinutulungan pa rin tayo ng Diyos at sinasabi pa rin ng Diyos na mahal ko kayong lahat. Salamat sa Diyos. Amen po. Amen. Salamat po.